Nasunugan ng higit 3,000 residente sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Ang mitsa raw ng apoy, sumabog na rice cooker. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang bulabugi ng sunog ang Barangay Alabang sa Muntinlupa. Pati mga residente tumulong na sa mga rumispondeng bumbero. Sa kabila ng bayanihan, tuloy ang paglagablab ng apoy at lalo itong nagliwanag. Kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ang mga apektadong residente. Ang senior citizen na si Olivia, isinakay lang ng nakababatang kapatid sa wheelchair palabas ng nasusunog nilang bahay. Parang wala na po akong pag-asa. Kasi hindi nga po ako nakakalakad. Tsaka ito po, hindi rin tumakalakibo po dahil nadisgrasya nga po ako. Sa pagkataranta, halos wala namang naisalbang gamit ang pamilya ni Brian. Inuna po namin yung mga importanteng gamit. Yung tulad po ng mga papers sa mga requirements sa trabaho, sa school, tsaka yung mga uniforms po. Hindi rin nila iniwan ang mga alagang hayop. Yung mga aso po namin, yun po yung nilabas po namin talaga kasi syempre kasama na po yun sa buhay namin. Yung mga iba lang po, yung ibang pusa namin, hindi lang po nakuha kasi gawa nung nagtalunan po sila nung nagtatakbuhan na po palabas. Mag-aalas 9:30 ng umaga nang maapula ang sunog. Ayon sa Barangay Disaster Unit, 700 pamilya o higit 3,000 residente ang nasunugan. 20 sa kanila ang sugatan. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection ang hinihinalang mitya ng apoy. Isang sumabog na rice cooker. Nag-outing po yung kanilang kapitbahay, then naiwan po nakasaksak yung kanilang rice cooker. Yun po ang pinagkosa na nag-init po, then nag-apoy. Kasalukuyang nasa evacuation center sa 3 paaralan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ang medical station para sa mga nasugatan at ilang may karamdaman. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.